tagumpay ang plano ni Jill na videohan ang ginagawa nila ni David na kalasuhan dahil habang nilalasap nila Dr. Jill at David ang init ng kanilang mga katawan ay hindi inaasahan ni David ang makikita. Nakita nito ang telepono ni Dr. Jill na naka-on ang video kaya napahinto si David sa paghaplos kay Jill at biglang tinulak ito. Kinuha ni David ang telepono ni Jill at tinanong ito kung bakit naka-record. Ano daw ba yon? Pilit na inagaw ni Jill ang telepono niya, ngunit nabigo ito at tuluyan na ngang nabura ni David ang video nila. Pagalit na sambit ni David kay Jill na wala na. Burado na daw at esperada itong si Jill. Tinanong ni David si Jill kung para saan daw ang video. Bakit daw nagre-record si Jill? Ipapakita daw ba ito ni Jill kay Lexi para sirain sila? Hinatak ni David ang leeg ni Jill palapit sa kanya, sabay sabing talaga daw bang ipapahin ni Jill ang sarili niya kay David para lang sirain siya? Matapang naman na sagot ni Jill kay David na oo, para daw makita ni Lexi na hindi pa din siya nagbabago at manloloko pa rin siya. Sabi naman ni David na akala daw ba ni Jill ay madali ang plano niya? Dagdag pa nito na hindi daw mananalo si Jill sa kanya. Paakit namang sagot ni Jill kay David na talaga nakapuntos na daw si Jill na hindi namamalayan ni David. Dagdag pa nito na wag daw magkunwari itong si David dahil hanggang ngayon gusto pa din niya ito. Tinangkang sakta ni David si Jill ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Sabi naman ni Jill kay David na kung talagang matapang daw si David ay ituloy niya ito. Hinamon ni Jill si David na ituloy ang gusto niyang gawin dahil gusto daw ni Jill na ituloy ito. Bulalas naman ni David kay Jill na nasusuklam daw siya sa kanya. Sagot naman ni Jill kay David na mas nasusuklam daw siya sa kanya. Naging mas mainit ang mga tagpo. Nilapit ni Jill ang mukha kay David at inila ito papasok sa kwarto. Naging mapusok at tuluyan nang nilasap ng dating mag-asawa ang mga sabit nilang katawan. Matapos maglinis ng katawan si David ay nagpaalam na ito kay Jill at uuwi na. Nang paalis na si David ay biglang tinawag ito ni Jill at ang kanya sanang ibigay ang necktie niya. Ngunit nagbago ang isip ni Jill at tumingin na lang ito sa zipper ni David na nakabukas. Pangiti namang bumaling ito kay Jill at tinaas nga nito ang zipper ng pantalon. Nakangiting umalis si David sa bahay ni Jill. Samantala, isasara na sana ni Jill ang pintuan ng kanyang bahay nang biglang dumating si Carol. Paliwanag naman ni Jill na inayos lang daw nila ni David yung tungkol kay Gio. Ngunit sagot naman ni Carol na hindi daw kailangan ni Jill na magpaliwanag sa kanya, sabay alok sa alak na dala. Pumasok ang magkaibigan sa loob ng bahay ni Jill. Habang naglalakad ang dalawa ay kwento ni Carol na bumalik na daw siya sa bahay nila ni Charlie para iimpake ang kanyang mga gamit. Dagdag pa nito na ibebenta na daw niya ang kanilang bahay. Tanong naman ni Jill kay Carol na kung alam daw ba ito ng asawang si Charlie. Sagot naman ni Carol na wala daw siyang choice or else gagawin daw na hell ni Carol ang buhay ni Charlie. Sabi pa ni Carol kay Jill na nag-message daw ito sa kanya ngunit hindi siya sumasagot kaya nagpunta na lang daw ito sa bahay niya. Sagot naman ni Jill kay Carol na hindi daw nakita ni Jill ang telepono niya dahil naka-silent ito. Dagdag naman ni Carol na baka daw busy ito kanina kasama si David. Hindi naman nakaimik si Jill sa tinuran ni Carol. Samantala, sa bahay nila David ay nadatnan niya ang asawang si Lexi na natutulog sa upuan. Ginising niya ito ng halik at kinamusta naman agad ni Lexi si Gio. Habang hinahalikan ni David ang asawa ay may napansin si Lexi. Sabi niya, ba't parang bagong ligo daw ito? Sagot naman ni David na naghilamos daw siya dahil antok na antok daw siya sa opisina. Palambing pang sabi ni David kay Lexi na ngayon dahil nakauwi na siya at nahalikan ng asawa ay nawala na daw ang antok niya at gising na daw siya. Matamis ng ngiti naman ang ibinalik ni Lexi sabay halik ito sa asawa. Dinala ni David ang asawa sa kama at doon ay mainit na pinagsaluhan ng dalawa ang gabi. Habang nakatulog si Lexi sa dibdib ni David ay naalala ni David ang nangyari sa kanila ni Jill. Mukhang hindi na ito mawala sa isip niya at napabuntong hininga na lamang ito. Sa bahay naman ni Jill ay nag-uusap pa rin sina Carol at Jill. Ayon kay Carol na nakita daw niya si David na umalis sa bahay ni Jill, bagong ligo at ang tinginan nilang dalawa. Dagdag pa ni Carol kay Jill na hindi daw siya inosente at alam niyang may nangyari sa kanila.
Kwento pa nito na noong hiniwalayin daw niya si Charlie ay tinapon niya lahat ng memories nila at mga gamit. Dapat yun din daw ang gawin ni Jill kay David. Paiyak namang sumagot si Jill na madali lang daw sabihin yon para kay Carol, pero may anak silang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Agad namang sumagot si Carol ng true, mahirap itapon ng anak. Pero ang marriage nyo ba, tinapon mo na din talaga? O hinihintay mong bumalik siya sa'yo? Natameme na lamang si Jill sa sinabi ni Carol at napalagok ng alak. Habang nag-uusap naman ang magkaibigan, ay lumabas ng kwarto si Gio at narinig ang usapan ni na Carol at Jill. Narinig ni Gio na may nangyari nga sa ina niyang si Jill at kay David. Halos napaluha si Gio sa narinig. Nagulat naman itong si Jill pagkakita sa anak at bigla itong napatayo, sabay tanong kay Gio kung okay lang daw ba ito. Nag-hi naman si Carol kay Gio at lumapit nga itong si Gio kay Carol para magmano. Tinanong naman ni Jill ang anak kung may kailangan daw ba ito. Ngunit sagot naman ni Gio na wala at iinom lang daw ito ng tubig. Sa bahay naman nila David ay pabalik-balik sa isipan niya ang nangyari sa kanila ni Jill. Tinanong ni Jill si Carol kung may sasabihin pa daw ba ito. Sumagot naman itong si Carol na ayaw daw niya si David. Dagdag pa nito na simula nang bumalik sila sa Baguio ay na kung saan nakatira si Jill ay hinayaan daw ni Jill na guluhin ni David ang mundo ni Jill at ang dami na daw nadamay. Sana lang daw ay worth it lahat. Sinigurado naman ni Jill kay Carol na bukas pagkagising niya ay kasama pa rin niya si Gio at sa kanya na ulit tumira. Dagdag pa nito na worth it lahat ng plano niya. Mangyak-yak namang sabi ni Carol kay Jill na tuwing magkakasakitan daw sila ni David, hinahayaan niya may mangyari sa kanya ng ganon. Diin pa nito na mas sinisira ni Jill ang buhay ni Gio at kung nare-realize daw ba niya yun. Maluha-luha naman itong si Jill sa sinabi ni Carol. Pagkaalis na ni Carol sa bahay ni Jill ay agad nagpunta sa banyo si Jill upang maligo at linisin ang katawan. Habang naaalala ang mga sinabi sa kanya ni Carol kanina, ano nga ba ang kahinatnan ng mga plano ni Jill? Sama-sama nating abangan dito lamang sa The Broken Marriage Vow.